landed in Fukuoka Airport. Grabe guys. Hi, so welcome to my Japan vlog, and yung unang part is a layover in Fukuoka kasi yun yung mura na flight tickets. Pero ang nangyari, medyo napagastos rin ako kasi 20 hours yung layover, kaya I had to book a hostel where I can spend the night. And ayun, yun yung unplanned or UN plan sa Fukuoka. Maganda yung place. Ano nga lang, sa mixed dorm ako nilagay, imbes na sa female only. Kaya medyo hassle lang yung part na yon. Pero overall, maganda yung facilities, malinis. Tapos, accessible siya sa train station and malapit sa Ohori Park. So, doon ako unang nag-adventure around Ohori Park. So, yung first, pagdating ko, yung flight ko kasi, landed ng 6:30 and I got to the place around bago mag 8 o'clock or lampas 8 na. So, pagka drop off ko ng stuff ko, konting rest, naglibot na ako para maghanap ng makainan ng dinner. Tapos, ayun nga, ang nakainan ko is a standing bar kasi habang naglalakad around Ohori, actually wala masyadong tao sa Fukuoka. As in, ganun yung vibe niya. Very quiet, very, basta konti lang yung tao. Tapos kung mayroong mga tao man, mga nagja-jogging, tapos naglalakad na iba na, siguro pauwi sila from work. Tapos, ayun, habang naglalakad, may nakita kong parang place na may dalawang nakatayo na guys. So, parang, baka okay doon kasi may kumakain. Tapos, pagdating ko, pa-close na sila, tapos wala silang English menu, pero parang tinatamad na akong maghanap, kaya nagturo na lang ako ng nare-recognize ko. Or yung via Google Translate. Translate ko yung Japanese menu nila. And yung order ko is karage and a glass of beer. Tapos sobrang friendly nung staff. As in, they tried striking up a conversation using Google Translate. Tapos, na-flex ko yung konting Japanese na alam ko, which is watashi wa iza desu and watashi wa Philippine jin desu. Na initially nga, akala nila Chinese ako, pero yun, chinita siguro kasi. Anyway, yun yung first stop. So, a day after nun, tulog, and then the next day, it's a rainy day today here in Fukuoka. Alamig, it's 7 degrees. And I just had my breakfast at the hostel. Nakita niyo ba yun? Oh mo, grabe. I just witnessed or looked at a Dali painting. Salvador Dali. Tsaka Warhol, tsaka Basquiat. Tsaka ang dami. Sobrang mga pinabasa ko lang sa art history. Nakita ko in person yung artworks. Tapos bawal kasi mag-video or paint, or picture din sa area na yun. Pero sobrang nakaka-starstruck. Like, my jaw was on the floor the whole time. Ay, thank you Lord for the experience. Tapos 200 yen lang yung entrance.
sa merong pre-modern art tsaka modern art na section. Demak. Demak, charot. Sugo eh. Long day. Sarap. Bongga ng ano ko, setup. So, gusto ko lang din magkwento. Habang kumakain. Mga realizations in life. Ganun yata talaga pag solo kang nagpa-travel. Marami kang maiisip or parang you have a lot of time to yourself to ponder, to reflect, and medyo ganun yung nagawa ko. Pang ko pa lang, 3rd day ko pa lang here sa Japan. Tapos yung first 2 days is medyo nagtra-travel lang ako kasi may layover ako sa Fukuoka. Tapos, ayun, medyo nakakapagod actually. Ayun na, nagsuot ako ng ganito kasi
baka ma-distract kayo sa noo ko kasi ang shiny pala niya sa sa ilaw, sa lighting setup ko. Anyway, ano ba? Ayun, kasi second solo trip ko to. Tapos, nung una, syempre, iba pa yung vibe. Siguro, I'm a little more confident, pero I'm also, nandun yung, kasi, because of what happened with my first one. Like, ang daming nangyari, ang daming misadventures nung una kong solo trip sa Seoul. Parang this trip, nagkaroon ng, merong added confidence, pero may added, parang anxiety, or kaba, basta fear, ayun, may added fear, dahil nga dun sa pinagdaanan ko nung una, na parang gano'n naman, di ba, pag, sa relationship, yung una mong minahal, sinaktan ka, so, matatakot kang magmahal ulit, parang gano'n, di ba, narelate sa pag-ibig, and, kagabi, di pagod na pagod ako sa biyahe. Tapos, parang, as in, exhaustion just overwhelmed me. Tapos parang na-realize ko nga, grabe yung fear ko. Grabe yung, hala, baka mawala ako, baka mamiss ko yung train na tama, or yung station na tamang babaan. Kasi yun yung nangyari sa una kong trip. I missed may bus stop. Tapos ang layo ng nilakad ko. Tapos hindi ko alam gamitin yung mapa noon sa Hongdae. So, dito, grabe, as in, tingin ako ng tingin sa phone ko, anong station na, saan ako bababa, anong next, ganyan. Tapos tingin ako ng tingin dun sa screen dun sa train, para sure. Kaya to the point na parang hindi ko na-enjoy yung commute. As in, ganun ako. Tapos na-realize ko nung parang si Lord, kinomfort niya lang ako. Parang I heard him, actually, una ko siyang na-encounter dun sa kinainan ko after ko i-drop off tong mga gamit ko dito sa room. Naglakad ako sa malapit na Nihonbashi Brewery na restaurant. Tapos, ang sarap kasi nung in-order ko. So, parang, na-feel ko yung love and comfort ni Lord na it's okay, pahinga ka na, relax, na don't overwhelm yourself with fear, with worries. Kaya muntik ako maiyak nung kinakain ko yun. And then, I was praying kasi, or I was saying na, Lord, I hope this trip will be a healing one. Tapos parang pinatotoo nga niya. Pinapatotoo niya. He is answering my prayer with my encounter with him kagabi. And I'm just so grateful. Grateful na he provided for everything for this. And grateful na he is with me. Kahit literally I'm alone, parang God is constantly speaking to me through what I am experiencing. So, yun lang, first reflection of for the trip. And thank you for listening, for watching. And I hope kayo, kung nagko-consider kayong mag-solo trip or pumunta para mag-soul searching somewhere, I encourage you to try it. Kahit kunwari sa somewhere local lang. Kasi you'll really parang get to know yourself better, and you'll also, I pray that like me, you will also encounter God as you do.